Sa dulo ng isang liblib na daan na tinatakpan ng matatayog na puno ng balete at kawayan, matatagpuan ang isang baryong bihirang mapuntahan ng mga dayo. Ang baryong ito ay kilala sa pangalan na San Isidro, ngunit sa mga kalapit na lugar, mas kilala ito bilang Baryo ng Aswang. Walang nakakaalam kung kailan nagsimula ang mga bulong-bulungan. Ang ilan ay nagsasabing noon pa man ay may mga nilalang nang naninirahan doon na hindi tao. Ang iba naman naniniwalang may sumpa ang lupaing iyon. Isang sumpang ipinasapasa sa bawat henerasyon. Sa kabila ng mga kwento, may isang lalaking naglakas loob na tahakin ang daan papasok sa baryo. Ang kanyang pangalan ay Mateo. Si Mateo ay isang albularyo. Kilala sa mga karatig lugar bilang isang manggagamot na hindi lamang gumagamit ng halamang gamot, kundi pati na rin ng mga sinaunang orasyon at dasal na minana pa sa kanyang mga ninuno. Ngunit higit pa sa kanyang kakayahan, may isang bagay na lalong kapansin-pansin sa kanya, ang kanyang kasamang itim na aso. Ang aso ay may pangalang Anino. Hindi ito pangkaraniwang aso. Ang balahibo nito ay ubod ng itim, halos sumisipsip ng liwanag. Ang mga mata nito'y tila nagliliyab sa dilim, at ang presensya nito'y nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Parang may alam itong hindi nakikita ng iba. Tahimik na naglalakad si Mateo habang ang kanyang paay unti-unting nilalamon ng putik sa daan. Ang hangin ay malamig, at ang paligid ay tila masyadong tahimik, walang huni ng ibon, walang ingay ng insekto. Para bang ang buong lugar ay nag-aabang. Malapit na tayo, mahina niyang sambit. Huminto si Anino at tumingin sa direksyon ng baryo. Bahagya itong umungol, hindi sa takot, kundi sa babala. Pagdating nila sa bungad ng baryo, sinalubong sila ng isang lumang arko na gawa sa kahoy. Nakasulat dito ang kupas na pangalan ng lugar, ngunit may isang kakaibang marka sa ilalim nito. Isang simbolong hindi agad maunawaan, parang pinaghalong krus at mga kakaibang guhit. Napansin ito ni Mateo. May bantay, bulong niya. Pagpasok nila sa baryo, napansin agad ni Mateo ang kakaibang kilos ng mga tao. Ang mga bata ay hindi naglalaro. Ang mga matatanda ay nakaupo lamang sa labas ng kanilang mga bahay, tahimik na nakatingin sa kanya, parang may takot ngunit may halong pag-asa. Isang matandang babae ang lumapit. "Ikaw ba ang albularyo?" Tanong nito, mahina ngunit matalim ang tingin. Tumango si Mateo. "Ako nga, may nagpadala sa akin dito." Napabuntong hininga ang matanda. "Matagal ka naming hinintay." Hindi na nagtanong pa si Mateo. Alam niya na ang mga ganitong baryo ay hindi basta humihingi ng tulong, maliban na lamang kung wala na silang ibang mapuntahan. Dinala siya ng matanda sa isang bahay na tila pinakamatanda sa lahat. Ang mga kahoy nito'y nangingitim na sa edad, at ang bubong ay tila ilang ulit ng inayos. Sa loob, naroon ang isang lalaking nakahiga, maputla, halos walang buhay. 3 linggo na siyang ganito, paliwanag ng matanda. Hindi siya ginagamot ng kahit sinong albularyo sa paligid, lahat sila'y umatras. Lumapit si Mateo sa lalaki. Hinawakan niya ang pulso nito. Mahina, halos hindi maramdaman. Ngunit hindi iyon ang ikinabahala niya. Dahan-dahang inilapit ni Anino ang ulo nito sa lalaki, saka biglang umatras at umungol ng mababa. Napakunot ang noo ni Mateo. "Hindi ito sakit," bulong niya. "Ano kung hindi?" Tanong ng matanda, nanginginig ang boses. Tumingin si Mateo sa paligid. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang bumigat. Ang ilaw mula sa lampara ay tila nanginginig. May nakakapit sa kanya. Natahimik ang matanda.
Sa labas, biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ay nagkaluskos at sa malayo, may narinig na tila mahinang halakhak, hindi malinaw kung tao o hindi. Lumabas si Mateo ng bahay, kasunod si Anino. Tumingin siya sa kabuuan ng baryo. Hindi lang siya ang may problema, sabi niya. Ang buong baryo may dinadala. Unti-unting lumalim ang dilim ng gabi at isa-isang nagsara ang mga pinto ng bahay. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga matang nagmamasid. At sa gabing iyon, alam ni Mateo na hindi siya basta dumating lamang upang magpagaling. Dumating siya upang harapin ang isang bagay na matagal nang naghihintay. Sumapit ang gabi sa baryo ng San Isidro na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag, ito'y tila may sariling buhay, gumagapang sa bawat sulok, sumisingit sa pagitan ng mga dingding at bubong. Sa loob ng lumang bahay na kanyang tinutuluyan, naghahanda si Mateo. Maingat niyang inilapag sa mesa ang kanyang mga dala. Tuyong dahon ng sambong, ilang piraso ng ugat ng lagundi, asin, at isang maliit na bote ng langis na binasbasan. Sa tabi nito ay isang lumang aklat na ang mga pahina ay naninilaw na sa tagal ng panahon. Isang pamana mula sa kanyang lolo na siya ring nagturo sa kanya ng sining ng panggagamot at pakikipag-usap sa mga hindi nakikitang nilalang. Tahimik si Anino sa may pintuan, nakaupo ngunit alerto. Ang mga mata nito'y nakatutok sa dilim sa labas, na para bang may inaasahang paggalaw. Hindi tayo nagkakamali, mahinang wika ni Mateo habang pinupulbos ang ilang dahon. May mas malalim na dahilan kung bakit tayo dinala rito. Hindi sumagot ang aso, ngunit ang bahagyang paggalaw ng tainga nito ay sapat na. Mula sa katabing silid ay naroon ang lalaking kanyang sinuri kanina. Hindi pa rin ito nagigising. Ngunit paminsan-minsan may maririnig na mahinang ungol. Hindi malinaw kung galing sa sakit o sa kung anong bagay na kumakapit sa kanyang kaluluwa. Sinindihan ni Mateo ang isang maliit na palayok na may uling. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga pinulbos na dahon at ilang patak ng langis. Agad kumalat ang makapal ngunit mabangong usok sa loob ng bahay. Para sa paglilinis, bulong niya. Sa bawat pag-ikot ng usok, tila may bahagyang paggalaw sa hangin. Parang may mga bagay na hindi komportable sa presensya nito. Biglang umungol si Anino. Mabilis na napalingon si Mateo. Sa labas ng bahay, sa pagitan ng mga punong natatakpan ng dilim, may isang aninong tila gumalaw. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang maramdaman ang presensya nito. Hindi pa sila umaalis, mahinang sabi ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, dala ang isang maliit na anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Inilapit niya ito sa hangin, saka pumikit at nagbulong ng isang dasal na hindi pangkaraniwan sa pandinig. Unti-unting humina ang hangin, ngunit hindi nawala ang pakiramdam na may nagmamasid. Sa loob ng silid, biglang kumalabog ang higaan ng lalaking may sakit. Agad bumalik si Mateo. Ang lalaki ay nanginginig. Ang mga mata'y bahagyang nakadilat, ngunit hindi nakatingin sa kanya. Hindi ka dito nabibilang, mahinang sabi ng lalaki, ngunit ang boses ay hindi kanya. Mas malalim ito, mas malamig, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napatigil si Mateo. Lumabas ka, mariin niyang utos. Ngunit ngumiti ang lalaki. Isang ngiting hindi natural sa isang taong halos wala ng lakas. Matagal na kaming narito, sagot ng tinig. Kayo ang mga dayo. Biglang umihip ang hangin sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. Ang apoy sa palayok ay kumislap ng malakas, saka bahagyang humina.
Lumapit si Mateo at inilagay ang kanyang kamay sa noon ng lalaki. Mabilis siyang nagdasal, mas malalim, mas matindi. Sumigaw ang lalaki. Isang sigaw na hindi pangkaraniwan, tila sabay-sabay na boses ng maraming nilalang ang sumambulat mula sa kanyang bibig. Si Anino ay tumahol, malakas at matalim. Sa labas, tila may mga yabag, marami, mabilis, paikot sa bahay. Pinikit ni Mateo ang kanyang mga mata at mas pinatindi ang kanyang dasal. Ilang sandali pa, biglang tumahimik ang lahat. Ang lalaki ay muling napahiga, walang malay. Ang hangin ay bumalik sa dati. Ngunit ang pawis sa noo ni Mateo ay patunay. Hindi ito basta simpleng espiritu. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Tahimik ang baryo. Ngunit sa malayo, sa gilid ng kagubatan, may mga matang kumikislap sa dilim. Hindi isa, hindi dalawa, marami. At ito pa lamang ang simula, bulong ni Mateo. Sa kanyang tabi, si Anino ay nakatitig din sa parehong direksyon. Handa, ngunit tila may pag-aalala. Dahil sa gabing iyon, malinaw na hindi lamang isang nilalang ang kanilang haharapin. Madaling araw nang tuluyang humupa ang tensyon sa baryo, ngunit ang katahimikan ay hindi nagdala ng kapanatagan. Sa halip, ito'y tila pahinga lamang ng isang bagay na naghihintay muling kumilos. Hindi na natulog si Mateo. Sa loob ng bahay, tahimik niyang pinagmamasdan ang lalaking kanyang ginagamot. Bahagya na itong humihinga ng mas maayos, ngunit nananatiling walang malay. Ang kakaibang presensya na kanyang naramdaman noong gabi ay tila umatras, ngunit hindi tuluyang nawala. Hindi pa tapos, mahina niyang sabi sa sarili. Sa isang sulok, si Anino ay nakahiga ngunit gising. Paminsan-minsan, itinataas nito ang ulo, tila nakikinig sa mga tunog na hindi marinig ng karaniwang tainga. Paglabas ng araw, muling nagkaroon ng kaunting galaw ang baryo. Ilang kababaihan ang nagsimulang magwalis sa harap ng kanilang bahay at may iilang lalaking nag-uusap sa di kalayuan. Ngunit ang bawat kilos ay may kasamang pag-iingat. Parang lahat ay may kinatatakutan na hindi binabanggit. Lumabas si Mateo upang kausapin ang matandang babae na unang sumalubong sa kanya. May gusto akong malaman, direkta niyang sabi. Tumingin ang matanda sa paligid bago siya sinagot. Alam kong magtatanong ka, tugon nito. Hindi mo magagamot ang sakit kung hindi mo kilala ang pinagmulan. May lugar ba dito na iniiwasan ng mga tao? Tanong ni Mateo. Sandaling natahimik ang matanda. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Meron, mahina nitong sagot. Ang lumang balete sa dulo ng kagubatan. Napatingin si Mateo sa direksyong itinuro nito. Anong meron doon? Doon nagsimula ang lahat, sabi ng matanda. Matagal na naming iniiwasan ang lugar na iyon. May mga nagsubok ng pumunta roon, pero hindi na sila bumalik. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Bakit hindi ninyo sinabi agad? Dahil alam naming pupuntahan mo, sagot ng matanda. At wala kaming magagawa para pigilan ka. Hindi na nagsalita pa si Mateo. Alam niyang tama ang matanda. Pagbalik niya sa loob ng bahay, agad siyang naghanda. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, mga halamang gamot, anting-anting at ang lumang aklat. Inayos niya ang mga ito sa isang maliit na bag na yari sa katad. Tumayo si Anino at lumapit sa kanya. Oras na, sabi ni Mateo. Hindi siya nagpaalam sa iba. Tahimik siyang lumakad palabas ng baryo, patungo sa kagubatan. Habang papalalim siya sa pagitan ng mga puno,
Unti-unting nag-iba ang pakiramdam ng paligid. Ang hangin ay naging mas malamig at ang liwanag ng araw ay tila hindi ganap na tumatagos sa makakapal na dahon. Walang tunog ng ibon. Walang galaw ng hayop. Tanging ang yabag niya at ang tahimik na presensya ni Anino ang maririnig. Maya-maya, narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na tila naiiba sa lahat. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa na parang mga ahas na gumagapang. Ang katawan nito ay makapal at ang mga sanga ay tila mga kamay na nakaunat sa langit. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang pakiramdam sa paligid nito. Parang may nagbabantay. Huminto si Mateo. Dito, mahina niyang sabi. Biglang tumahol si Anino, isang babalang puno ng tensyon. Sa likod ng puno, may bahagyang paggalaw. Isang figura ang unti-unting lumitaw. Isang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata ay walang kinang. Nakasuot ito ng lumang damit na tila matagal nang nalubog sa lupa. Hindi ka dapat nandito, sabi ng babae, malamig ang tinig. Hindi natinag si Mateo. Hinahanap ko ang pinagmula ng sakit sa baryo, sagot niya. Bahagyang ngumiti ang babae, isang ngiting walang init. Alam mo ba kung saan ka nakatayo? Tanong nito. Hindi sumagot si Mateo. Sa pagitan ka ng mundo ng buhay at ng mga hindi na dapat bumalik. Biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ay kumaluskos at ang mga ugat ng balete ay tila bahagyang gumalaw. Humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang anting-anting. Ano ang gusto ninyo sa baryo? Direkta niyang tanong. Natahimik ang babae. Pagkatapos dahan-dahan itong lumapit. Hindi kami ang nagsimula, mahina nitong sabi. Kami ang tinawag. Napakunot ang noo ni Mateo. Sino ang tumawag sa inyo? Ang babae ay bahagyang tumingala sa puno. Ang kasalanan ng tao, sagot nito. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Ang mga mata ay tila lalong lumalim at ang boses ay naging mas mabigat. At hindi pa iyon nababayaran. Biglang sumigaw si Anino. Sa paligid, may mga aninong gumalaw mula sa likod ng mga puno. Marami, dahan-dahan, papalapit. Hindi umatras si Mateo. Sa halip, tumayo siya ng matatag. Kung may kasalanan, may katapusan. Mariin niyang sabi. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito simpleng laban ng tao laban sa aswang. Ito'y laban sa isang lihim na matagal nang ibinaon at ngayoy muling binubuhay. Nananatiling nakatayo si Mateo sa harap ng lumang balete habang unti-unting lumalapit ang mga aninong gumagapang mula sa dilim. Ang babae ay hindi na gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay tila mas lalong bumibigat sa paligid. Si Anino ay nasa kanyang tabi. Nakahanda, ang balahiboy nakatayo at ang mga matay nakatutok sa mga nilalang na unti-unting lumilitaw. Hindi kayo dapat narito, muling sabi ng babae, ngunit ngayon ay may halong babala. Hindi umurong si Mateo. Kung hindi kayo ang nagsimula, mahinahon niyang tugon, sabihin mo kung sino. Tahimik ang babae sa loob ng ilang sandali. Ang hangin ay tila huminto at ang mga anino ay nagmistulang nakikinig. Pagkatapos nagsalita ito. Maraming taon na ang nakalipas, panimula nito. Ang baryong ito ay hindi tulad ng nakikita mo ngayon. Masagana ang lupa at ang mga tao'y walang kinatatakutan. Ngunit may isang lihim na ginawa ang ilan sa kanila. Isang kasunduan na hindi dapat ginawa. Bahagyang lumakas ang hangin.
Kasunduan? Tanong ni Mateo. Tumango ang babae. May isang nilalang na nanirahan sa kailaliman ng kagubatan. Hindi siya basta aswang. Siya ay mas matanda, mas makapangyarihan. At nang matuklasan siya ng ilang pinuno ng baryo, hindi nila siya pinalayas, kinausap nila siya. Naramdaman ni Mateo ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ano ang kapalit? Tanong niya. Kapangyarihan, sagot ng babae. Kayamanan, proteksyon laban sa sakit at kamatayan, ngunit may kapalit ang lahat. Humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang anting-anting. Anong kapalit? Dahan-dahang tumingin ang babae sa kanya. Dugo. Natahimik ang paligid. Tuwing lilipas ang ilang taon, kailangang mag-alay ang baryo ng isang buhay, isang inosenteng kaluluwa upang manatili ang kasunduan. Napapikit si Mateo. At nang tumanggi ang mga sumunod na henerasyon, tanong niya. Doon nagsimula ang sumpa, sagot ng babae. Ang mga hindi nabayaran ay bumalik, hindi bilang tao, kundi bilang gutom. Sa sandaling iyon, ang mga aninong nasa paligid ay mas naging malinaw, mga anyong pilipit, hindi ganap na tao, at hindi rin ganap na hayop. Ang lalaking iyong ginagamot, dugtong ng babae, siya ang napiling ialay. Napadilat si Mateo. Hindi na iyon mangyayari, mariin niyang sabi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Mula sa malamig na katahimikan ay naging mas matindi, halos galit. Wala kang kapangyarihan dito, sabi nito. Ang kasunduan ay matagal nang nakaukit sa lupaing ito. Sa likod nila, biglang gumalaw ang mga ugat ng balete. Tila buhay, tila may sariling kagustuhan. Si Anino ay umungol ng mababa, handang sumugod. Ngunit itinaas ni Mateo ang kanyang kamay. Hindi ako naparito para lumaban lamang, sabi niya. Naparito ako para wakasan ito. Sandaling natahimik ang babae. Hindi mo nauunawaan, mahina nitong tugon. Kapag sinira mo ang kasunduan, may mas malala pang lalabas. Tumingin si Mateo sa puno. Mas malala pa sa inyo ang tanong niya. Hindi sumagot ang babae. Ngunit ang katahimikan nito ay sapat na. Unti-unting umatras ang mga anino, tila sumusunod sa isang hindi nakikitang utos. Ang babae ay nagsimulang maglaho, kasabay ng pagdilim ng paligid. Kung ipagpapatuloy mo ito, huling sabi nito, handa ka dapat harapin ang tunay na pinagmulan. At sa isang iglap, nawala ito. Muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ngunit hindi ito ang katahimikang payapa, ito'y katahimikang puno ng babala. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang kanyang kamay. Mas malalim pa, bulong niya. Lumapit si Anino at tumingin sa kanya. Hindi na tayo pwedeng umatras, dagdag ni Mateo. Muli niyang tinignan ng balete, ang puno na tila nagsisilbing pintuan sa isang lihim na matagal nang ibinaon. At sa sandaling iyon, napagtanto niya, ang laban na kanyang pinasok ay hindi lamang para sa isang tao o sa isang baryo. Ito ay laban sa isang kasalanang hindi kailanman itinama. At ngayon, siya ang haharap sa kapalit nito. Matagal na nakatayo si Mateo sa harap ng balete matapos maglaho ang babae. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kagubatan, ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi nawala, sa halip mas lalo pa itong tumindi. Hindi pa ito ang dulo, mahina niyang sabi. Si Anino ay hindi gumagalaw, ngunit ang mga mata nito'y nananatiling nakapako sa puno. May kung anong hindi nakikita na naroon, isang presensyang hindi pa nagpapakita, ngunit malinaw na nagmamasid. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa balete. Habang papalapit siya, napansin niya ang mga ukit sa katawan ng puno.
mga simbolong tila matagal nang nandoon, ngunit ngayon lamang naging malinaw sa kanyang paningin. Hindi ito simpleng mga marka. Ito'y mga sinaunang tanda, katulad ng mga nakita niya sa lumang aklat ng kanyang lolo. May nagbantay rito, bulong niya. Ipinatong niya ang kanyang palad sa puno. Sa sandaling iyon, tila may dumaloy na malamig na enerhiya sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim, at sa isang iglap, may mga larawan na pumasok sa kanyang isip, mga alaala na hindi kanya. Isang ritual, mga taong nakasuot ng puting damit, isang batang umiiyak, at isang nilalang na nakatago sa dilim. Hindi lubos na makita ang anyo, ngunit sapat upang maramdaman ang bigat ng kapangyarihan nito. Biglang napaatras si Mateo. Napahawak siya sa kanyang dibdib, humihinga ng mabigat. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Mas malinaw na ngayon ang kanyang boses. Biglang umugong ang lupa. Napatingin siya sa paanan ng balete. Mula sa pagitan ng mga ugat, may isang anyong unti-unting umaangat. Tila hinuhubog mula sa lupa at anino. Isang matangkad na nilalang ang tuluyang lumitaw. Ang balat nito'y tila kahoy at lupa. Ang mga matay kulay abo na walang emotion. At ang katawan ay parang pinagtagpi-tagping bahagi ng kagubatan mismo. Bantay, mahinang sabi ni Mateo. Ang nilalang ay hindi nagsalita. Ngunit sa presensya pa lamang nito, malinaw na. Hindi ito basta espirito. Ito ang tagapagbantay ng hangganan. Isang hakbang pa lamang ang ginawa ni Mateo. Agad itong kumilos. Mabilis at mabigat ang galaw nito, na tila kayang durugin ang lupa sa bawat yapak. Sumugod ito. Si Anino ay agad na tumahol at pumagitna. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang puwersa, ang itim na aso laban sa nilalang na gawa sa lupa at ugat. Ngunit hindi ito simpleng laban. Sa bawat galaw ng nilalang, tila sumasabay ang buong kagubatan. Ang mga ugat ay gumagalaw, ang lupa ay bumubuka, at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Hindi sapat ang lakas, bulong ni Mateo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang anting-anting at inilapit sa kanyang dibdib. Pumikit siya at nagsimulang magdasal. Hindi na mahina, kundi may kapangyarihan, may layunin. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay tila luminis at ang liwanag ay bahagyang sumilip kahit sa makapal na dahon. Sumigaw ang nilalang, isang tunog na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Napaatras ito. Ngunit hindi ito natalo. Sa halip, tumigil ito at tumitig kay Mateo. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Hindi ka kabilang sa kasunduang ito. Malalim ang tinig nito, parang sabay-sabay na boses ng lupa at hangin. Hindi ako layong mapabilang, sagot ni Mateo. Layunin kong wakasan ito. Natahimik ang nilalang. Pagkatapos, bahagya itong yumuko, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagkilala. Kung gayon, sabi nito, handa ka bang harapin ang pinagmulan? Hindi agad sumagot si Mateo. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Unti-unting umatras ang nilalang, bumalik sa ilalim ng lupa, at naglaho sa pagitan ng mga ugat ng balete. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, may pagbabago. Hindi na lamang ito babala. Ito'y paanyaya. Lumapit si Anino kay Mateo. Ano ang ibig sabihin nito? Tila tanong sa kanyang mga mata. Tinanggap tayo, sagot ni Mateo. Tumingin siya sa puno, sa mga ugat, sa mismong lupa. Pero ang kapalit, mas mabigat pa sa inaasahan. Sa sandaling iyon alam niyang, ang susunod na hakbang ay hindi na lamang pagtuklas.
Ito'y pagpasok sa pinakapuso ng dilim at maaaring hindi na siya makabalik. Hindi agad umalis si Mateo sa harap ng balete. Sa halip, muling pinagmasdan niya ang mga ugat nito, lalo na ang bahagi kung saan lumubog ang bantay. May kakaibang pag-ikot ng lupa roon, na tila ba may tinatagong lihim sa ilalim. Hindi ito basta puno, sabi niya. Isa itong daanan. Si Anino ay lumapit at sininghot ang lupa. Bigla itong huminto at tumingin sa isang bahagi ng ugat, isang lugar na tila mas madilim kaysa sa iba. Doon lumapit si Mateo. Lumuhod siya at hinaplos ang lupa. Sa unay tila normal lamang, ngunit nang idiin niya ang kanyang palad, bahagyang lumambot ang ibabaw, parang may manipis na takip na nagtatago sa isang siwang. Mabilis niyang hinawi ang mga tuyong dahon at lupa. At doon niya nakita isang bilog na bukana, sapat lamang upang pasukin ng isang tao. Mula rito'y umaangat ang malamig na hangin, may halong amoy ng lupa, lumang kahoy, at kung anong hindi maipaliwanag, isang amoy na parang matagal nang nakulong. Dito nagsisimula, bulong niya. Tumingin siya kay Anino. Handa ka? Hindi umatras ang aso. Sa halip tumayo ito ng tuwid at tumingin sa kanya. Tila sinasabing wala itong balak iwan siya. Tahimik na tumango si Mateo. Kinuha niya ang isang maliit na lampara mula sa kanyang bag at sinindihan ito. Ang mahina ngunit matatag na liwanag ay bahagyang nagtaboy sa dilim ng bukana. Dahan-dahan siyang pumasok. Sumunod si Anino. Habang bumababa sila, unti-unting nawawala ang liwanag mula sa itaas. Ang daanan ay makipot, ang mga pader ay basa at malamig, at ang bawat hakbang ay may kasamang echo na tila bumabalik mula sa kailaliman. Walang hangin, walang tunog ng buhay. Tanging ang kanilang paghinga at ang mahina nilang yabag. Pagkaraan ng ilang minuto, narating nila ang isang mas maluwang na espasyo. Isang silid sa ilalim ng lupa. Ang mga dingding nito ay may mga ukit, katulad ng nasa balete, ngunit mas malinaw at mas detalyado. May mga larawan ng ritual, mga tao, at isang nilalang na tila nakaupo sa gitna ng lahat, ang parehong nilalang na nasilayan ni Mateo sa kanyang pangitain. Dito ginawa ang kasunduan, mahina niyang sabi. Habang umiikot siya sa silid, napansin niya ang isang altar sa gitna. Lumang bato ito, may mga bahid ng kung anong tila matagal nang natuyo, ngunit hindi na kailangang hulaan kung ano iyon. Dugo. Biglang umungol si Anino. Napalingon si Mateo. Sa dulo ng silid, may isang aninong nakatayo, nakatalikod. Isang lalaki. Matagal ka naming hinihintay. Ang tinig ay mababa, ngunit malinaw. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang kanyang mukha ay hindi ganap na makilala. Tila palaging nasa pagitan ng liwanag at anino. Ngunit ang mga mata nito ay matalim at puno ng isang uri ng kapangyarihang hindi pangkaraniwan. Isa ka sa kanila, sabi ni Mateo. Ngumiti ang lalaki. Hindi na, sagot nito. Ako ang natira. Unti-unting lumapit ang lalaki sa altar. Ang kasunduan ay hindi basta kasunduan lamang, paliwanag nito. Ito ay ugnayan, isang balanse. At nang sirain ito ng inyong baryo, kami ang naiwan upang panatilihin ito. Sa pamamagitan ng pagkuha ng buhay, tanong ni Mateo. Sa pamamagitan ng pagbabalik ng utang, sagot ng lalaki. Napatingin si Mateo sa paligid. Ang baryo ay hindi napapayag, mariin niyang sabi. Hindi na nila kailangang pumayag, tugon ng lalaki. Nagsimula na ang pagbawi.
Biglang nagdilim ang paligid. Ang liwanag ng lampara ni Mateo ay bahagyang kumislap. Sa mga dingding, ang mga ukit ay tila gumagalaw. Parang muling nabubuhay ang mga ritual na ipinapakita nito. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang anting-anting. "Ano ka ba talaga?" tanong niya. Bahagyang tumigil ang lalaki. Pagkatapos, dahan-dahan itong ngumiti. "Ako ang alaala ng kasalanan," sagot nito. "At ako rin ang magiging wakas nito." Sa sandaling iyon, biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na tunog mula sa ilalim ng lupa. Parang may gumising. Napatigil si Mateo. Maging si Anino ay bahagyang umatras. Dahil sa unang pagkakataon, may mas malalim pang presensya sa ilalim nila. At ito'y nagsisimula ng magising. Nanatiling nakatayo si Mateo sa gitna ng silid, habang ang malalim na ugong mula sa kailaliman ay unti-unting lumalakas. Hindi ito karaniwang tunog. Ito'y parang tibok ng isang napakalaking puso na matagal nang natutulog at ngayoy muling nagbabalik sa buhay. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi natinag. Sa halip, tila mas naging payapa pa ang anyo nito, na para bang ang pagising ng kung anuman ang nasa ilalim ay matagal na nitong hinihintay. "Naririnig mo na ba?" tanong nito. Hindi sumagot si Mateo, ngunit ang kanyang paningin ay naging mas matalim. "Hindi pa huli ang lahat," Marinyang sabi. "Kung may paraan para ihinto ito." "Wala na," putol ng lalaki. Ang sandali ng pagbawi ay nagsimula na. Biglang lumakas ang ugong. Ang lupa sa ilalim nila ay bahagyang yumanig. Ang mga ukit sa dingding ay tila mas kumikislap, parang may enerhiyang dumadaloy sa bawat simbolo. Si Anino ay umungol ng mababa. Ang katawan ay naninigas habang nakatingin sa isang bahagi ng sahig. Napansin ito ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng silid, sa harap ng altar. At doon niya nakita isang manipis na bitak sa lupa. Mula rito ay sumisingaw ang malamig na hangin, ngunit may kasamang kakaibang init, isang kontradiksyon na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito dapat mabuksan, bulong niya. Ngunit huli na. Sa isang iglap, lumawak ang bitak. Isang malakas na tunog ang umalingaungaw, kasabay ng pagyanig ng buong silid. Ang mga bato ay bahagyang nagkalaglagan at ang lupa ay tila humihiwalay sa sarili nito. Mabilis na umatras si Mateo, hinila si Anino palayo sa gitna. Mula sa siwang, may isang bagay na gumagalaw. Hindi pa ito lubos na nakikita, ngunit sapat na upang maramdaman ang presensya nito, mabigat, sinauna at puno ng gutom. "Siya na," mahina ngunit may halong galak na sabi ng lalaki. Napatingin si Mateo sa kanya. "Pinakawalan mo siya," sabi niya, puno ng galit. "Hindi," sagot ng lalaki. "Pinalaya ko lamang ang matagal nang nakagapos." Unti-unting umangat ang isang bahagi ng nilalang mula sa bitak, isang anyong hindi maihahalin tulad sa kahit anong hayop o tao. Ang balat nito ay tila pinaghalong anino at lupa, at ang presensya nito ay sapat upang mapabigat ang hangin sa paligid. Si Anino ay tahol ng tahol, ngunit may halong pag-aalinlangan. Hindi ito kalaban na basta masusugpo. Hindi ito ang katapusan, sabi ni Mateo. Pilit pinapanatiling matatag ang kanyang tinig. Ito ang simula ng mas malaking kapahamakan. Ngumiti ang lalaki. At iyon ang nararapat, sagot nito. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa anting-anting ni Mateo. Hindi niya ito sinadya, kusang umilaw ito, tila tumutugon sa presensya ng nilalang. Napatingin siya rito. May paraan pa, bulong niya. Mabilis siyang lumuhod at inilapag ang kanyang kamay sa lupa, sa gilid ng bitak.
Nagsimula siyang magdasal, hindi lamang para palayasin, kundi para isara ang pintuang unti-unting bumubukas. Sumigaw ang nilalang. Ang tunog ay parang pinagsamang iyak at galit na tumagos sa buong silid. Umatras ito ng bahagya, ngunit hindi ito sapat. Ang bitak ay nananatiling bukas. Ang lalaki ay biglang kumilos, mabilis at tiyak. Lumapit ito kay Mateo at hinawakan ng kanyang kamay. Agad siyang napaatras. "Hindi mo nauunawaan," sabi ng lalaki. "Kung isasara mo iyan, ikaw ang papalit." Napatigil si Mateo. "Ano?" tanong niya. "May kailangang manatili sa pagitan," paliwanag nito. "Isang bantay, isang tagapigil, at kung wala na kami, ikaw ang kukunin nito." Natahimik si Mateo. Sa kanyang tabi, si Anino ay patuloy na tumatahol, ngunit ang tingin nito kay Mateo ay tila may halong babala. Hindi ito simpleng pagpili. Ito'y sakripisyo. Muli niyang tinignan ang bitak, ang nilalang na pilit umaangat, at ang lalaking nasa harap niya. Pagkatapos, pumikit siya. At kung iyon ang kailangan, mahina ngunit matatag niyang sabi, "Handa akong gawin." Biglang nagbago ang hangin. Ang liwanag mula sa anting-anting ay mas lalong lumakas, na parang tumugon sa kanyang desisyon. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang tinig ang narinig. Hindi mula sa lalaki, hindi mula sa nilalang, kundi mula sa kailaliman mismo. Hindi ikaw ang pinili. Dahan-dahang bumukas ang bitak. At mula rito, may isang kamay na lumabas, mahaba, maputla, at tila may sariling buhay. Napaatras si Mateo. Dahil sa unang pagkakataon, may ibang nilalang na umaangat. At mas malala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Nanginginig ang lupa habang ang kamay na lumitaw mula sa kailaliman ay patuloy na umaangat. Ang mga daliri nito'y mahahaba at tila pinanday mula sa anino at malamig na bato. Sa bawat paggalaw nito, ang hangin sa loob ng silid ay lalong bumibigat. Hindi agad makagalaw si Mateo. Ang tinig na kanyang narinig, malalim, malamig at puno ng kapangyarihan, ay hindi lamang boses. Isa itong utos. Hindi ikaw ang pinili. Ang mga salitang iyon ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung hindi ako, sino? Bulong niya. Sa kanyang tabi, si Anino ay biglang tumahol ng malakas, hindi nababala kundi pagtutol. Mabilis na napalingon si Mateo sa kanyang kasama. "Hindi," mahina niyang sabi. Ngunit huli na. Ang kamay mula sa bitak ay biglang gumalaw, mabilis, tiyak, at sa isang iglap, hinablot nito si Anino. Sumigaw ang aso. Isang sigaw na hindi lamang sakit ang laman, kundi isang uri ng pakikipaglaban. "Anino!" sigaw ni Mateo. Agad siyang sumugod, ngunit isang malakas na puwersa ang pumigil sa kanya. Tila may hangin na humarang, hindi siya makalapit. "Hindi mo na siya maaabot," sabi ng lalaking nasa likod niya. Malamig ang boses. "Hindi!" mariing tugon ni Mateo. Sa loob ng bitak, unti-unting hinihila pababa si Anino. Ngunit habang nangyayari ito, may kakaibang pagbabago. Ang katawan ng aso ay nagsimulang magliwanag. Hindi karaniwang liwanag. Ito'y tila nagmumula sa loob. Isang kapangyarihang matagal nang nakatago. Napahinto ang kamay. Sa unang pagkakataon, tila ito ang nag-alinlangan. Hindi siya basta hayop, bulong ni Mateo. Unti-unting nauunawaan ang katotohanan. Ang liwanag mula kay Anino ay lumakas, at sa isang iglap,
Ang anyo nito ay nagbago. Hindi na ito simpleng aso. Sa paningin ni Mateo, ang kanyang kasama ay tila naging isang anyong mas matangkad, mas malinaw, at may anyong halos tao. Isang nilalang na may parehong mata, parehong presensya, ngunit puno ng sinaunang lakas. Tagapangalaga, mahina niyang sabi. Biglang umatras ang kamay. Ang bitak ay umalingaw-ngaw sa isang malalim na sigaw, parang nasaktan, parang natakot. Si Anino, o kung anuman ang tunay nitong anyo, ay lumapag sa lupa sa harap ni Mateo. Ang liwanag ay unti-unting humina at muli itong nagbalik sa anyong aso, ngunit hindi na ito pareho. Ang presensya nito ay mas malinaw na ngayon, hindi lamang kasama, kundi isang bantay. Napaatras ang lalaking nasa silid. Hindi maaari, sabi nito. Hindi siya dapat nandito. Tumingin si Mateo sa kanya. Hindi ako nag-iisa, mariin niyang tugon. Muling umalingaw-ngaw ang kailaliman. Ngunit ngayon, hindi na ito galit lamang. May halong pag-aalinlangan. Unti-unting nagsimulang magsara ang bitak. Hindi dahil sa dasal ni Mateo, kundi dahil sa presensya ni Anino. Hindi pa tapos ito, sabi ng lalaki. Ang boses ay may halong tensyon. Babalik siya. Alam ko, sagot ni Mateo. Tahimik na nagkatitigan ang dalawa. Sa sandaling iyon, malinaw na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit may nagbago. Hindi na lamang si Mateo ang haharap sa dilim. Kasama niya ang isang nilalang na matagal nang nakatago ang tunay na anyo. At sa unang pagkakataon, may pag-asa. Ngunit kasabay nito, isang mas malaking katotohanan ang nabunyag. Kung si Anino ay hindi basta aso, ano pa ang mga lihim na hindi pa nila nalalaman? At sino talaga ang tunay na kalaban sa kailaliman? Matapos magsara ang bitak, unti-unting bumalik ang katahimikan sa silid, ngunit hindi ito kapareho ng dati. Ang hangin ay nananatiling mabigat at ang mga ukit sa dingding ay tila mas malinaw ngayon na para bang may nais ipaalala. Nakatayo si Mateo, nakatitig kay Anino. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang karaniwang aso. Matagal mo na akong binabantayan, mahina niyang sabi. Si Anino ay hindi sumagot, ngunit ang mga mata nito'y may kakaibang lalim. Tila may naiintindihan itong higit pa sa karaniwan. Sa likuran nila, ang lalaking nagpakilala bilang alaala ng kasalanan ay nananatiling tahimik. Ngunit ang dating kumpiyansa nito ay napalitan ng pag-iingat. Hindi ko inaasahan iyon, sabi nito. Marami kang hindi inaasahan, sagot ni Mateo. Dahan-dahang umikot si Mateo sa silid, muli niyang pinagmasdan ang mga ukit. Ngunit ngayon, may mga detalye na siyang napapansin. Mga simbolong tila konektado sa isa't isa, bumubuo ng isang mas malaking larawan. Hindi lang ito tungkol sa kasunduan, bulong niya. May mas matagal pa rito. Napatingin ang lalaki sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminto si Mateo sa harap ng isang malaking ukit. Isang larawan ng isang nilalang. Hindi tulad ng nakita niya kanina. Mas malinaw ito, mas buo, at higit sa lahat mas nakakatakot. May anyong halos tao, ngunit ang katawan ay tila binubuo ng maraming anino. Ang ulo nito'y bahagyang nakatagilid at ang mga mata ay walang laman. Parang walang katapusan ang lalim. Sa paligid nito ay mga taong nakaluhod. Hindi bilang pagsamba, kundi bilang takot. Ito ang pinagmulan, sabi ni Mateo. Natahimik ang lalaki. Hindi, mariin itong sagot. Iyan ay simbolo lamang. Hindi, ulit ni Mateo, mas matatag.
Iyan ang una. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pangamba sa kanyang mukha. Hindi mo dapat alam iyan, mahina nitong sabi. Ngunit alam ko na, tugon ni Mateo. Lumapit siya sa ukit at dahan-dahang hinaplos ang bato. Sa sandaling iyon, muling dumaloy ang malamig na pakiramdam sa kanyang katawan. Ngunit ngayon, mas malinaw ang mga imahe. Hindi na lamang ito ritual. Ito'y simula. Isang sinaunang panahon kung saan ang nilalang na iyon ay hindi pa nakakulong. Isang panahon na ang mga tao ay unang nakatagpo ng kadilimang hindi nila kayang kontrolin. At nang hindi nila ito mapuksa, sabi ni Mateo, ikinulong nila ito. Tumingin siya sa lalaki. At ang kasunduan ay hindi para palakasin ang baryo. Tahimik ang lalaki, kundi para panatilihing nakatali ang nilalang na iyon, dugtong ni Mateo. Unti-unting umatras ang lalaki. Kung ganoon, mahina nitong sabi, kung tuluyan itong makawala, hindi na niya tinapos ang kanyang pangungusap. Hindi na kailangan. Alam na ni Mateo ang kahihinatnan. Hindi ito simpleng aswang, sabi niya. Ito ang pinagmulan ng lahat. Biglang umungol ang lupa. Mas malakas kaysa kanina. Ang bitak na nagsara ay muling nagpakita. Manipis lamang sa una, ngunit unti-unting lumalawak. Hindi pa sapat, bulong ng lalaki. Hindi pa ito nasasara ng tuluyan. Si Anino ay muling tumahol, ngunit ngayon ay mas matindi, tila naghahanda. Huminga ng malalim si Mateo. Kung ito ang pinagmulan, sabi niya, ito rin ang dapat wakasan. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang nagdilim ang buong silid. Hindi dahil sa pagkawala ng ilaw, kundi dahil may isang presensya na unti-unting lumilitaw mula sa kailaliman. Hindi ito tulad ng nauna. Hindi ito basta kamay. Hindi ito basta anyo. Ito'y kadiliman mismo. Unti-unti itong humubog. Isang anyo na halos katulad ng nasa ukit. Ang parehong ulo. Ang parehong mga mata. At ang parehong presensyang kayang sumupil sa lahat ng bagay sa paligid. Hindi na ito nakatago. Hindi na ito nakakulong. At sa unang pagkakataon, narito na ito. Napaatras si Mateo. Maging ang lalaki ay hindi na nakagalaw. Si Anino lamang ang nanatiling nakatayo sa harap, handa. At mula sa kadiliman, may isang tinig na lumabas. Malalim, sinauna, at puno ng kapangyarihan. Sa wakas, nagising na ako. Nanlalamig ang hangin, at ang laban na matagal nang iniiwasan ay tuluyan nang nagsimula. Ang anyo ng nilalang ay tuluyang nahubog sa harap nila, isang presensyang hindi kayang ilarawan ng karaniwang salita. Hindi ito ganap na laman at hindi rin purong anino. Ito'y tila binubuo ng mismong kadiliman na may sariling isip at layunin. Ang buong silid ay tila lumiliit sa presensya nito. Si Mateo ay napaatras, ngunit hindi siya tumalikod. Hindi ka dapat makalaya, mariin niyang sabi. Ang nilalang ay bahagyang ngumiti. Isang galaw na hindi dapat makita sa isang mukhang walang buhay. Matagal na akong malaya, sagot nito. Kayo lamang ang hindi pa nakakaunawa. Ang tinig nito ay hindi lamang naririnig, ito'y nararamdaman, pumapasok sa isipan, sumasakal sa loob. Si Anino ay tumayo sa harap ni Mateo, handang harapin ang nilalang. Ang balahibo nito ay tila muling nagliwanag ng bahagya, ngunit ngayon ay mas kontrolado, hindi na biglaan, kundi sinasadya. Hindi ka nag-iisa, bulong ni Mateo sa kanyang kasama. Sa likod nila,
Ang lalaking alaala ng kasalanan ay unti-unting umatras. Ang kanyang anyo ay tila nagiging mas malabo, parang nawawalan ng lakas sa presensya ng mas malaking nilalang. Ito na ang katapusan, mahina nitong sabi. Ngunit si Mateo ay hindi sumang-ayon. Hindi pa, tugon niya. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang kanyang anting-anting. Ang liwanag nito ay muling sumiklab, mas maliwanag kaysa dati, tila tumutugon sa mismong pinagmulan ng kadiliman. Kung ikaw ang pinagmulan, sabi niya, narito rin ang wakas mo. Biglang umalingaw-ngaw ang nilalang ng isang tunog. Hindi malinaw kung ito ba'y tawa o galit. Walang wakas ang dilim, sagot nito. Ito'y bahagi ng lahat. Sa isang iglap, kumilos ito. Ang anino ay kumalat sa buong silid, parang usok na may sariling buhay. Sinubukan nitong lamunin si Mateo, si Anino, at maging ang altar. Ngunit bago pa ito tuluyang lumapit, sumigaw si Mateo. Isang dasal na hindi pa niya kailanman ginamit ng ganito kalakas. Ang liwanag mula sa kanyang anting-anting ay sumabog, hindi bilang apoy, kundi bilang isang malawak na sinag na tumagos sa dilim. Si Anino ay sumabay. Muling nagliwanag ang katawan nito, ngunit ngayon ay hindi na nagbago ang anyo. Sa halip, ang liwanag ay kumalat mula sa kanya, na tila isang pader na humaharang sa paglapit ng kadiliman. Sumigaw ang nilalang. Sa unang pagkakataon, naramdaman nito ang pagtutol. Hindi maaari, ungol nito. Lumakas ang liwanag. Ang mga ukit sa dingding ay nagsimulang kumislap, na parabang tumutugon sa enerhiyang pinakawalan ni Mateo. Ang buong silid ay napuno ng isang puwersang matagal nang natutulog, isang puwersang hindi laban sa dilim, kundi balanse nito. Napagtanto ni Mateo. Hindi ka dapat wasakin, sabi niya. Dapat kang ibalik. Natahimik ang nilalang. Bumalik sa kung saan ka nararapat, dugtong niya. Muling pumikit si Mateo. Ang kanyang dasal ay nagbago. Hindi na ito laban, kundi pag-uugnay. Isang pagbabalik sa kasunduan na hindi na kailangang mag-alay ng dugo, kundi magtatag ng bagong hangganan. Si Anino ay nanatili sa kanyang tabi. Ang liwanag nito'y nagsisilbing bantay. Unti-unting umatras ang kadiliman. Hindi dahil natalo ito, kundi dahil pinipilit itong bumalik sa pinanggalingan. Sumigaw ito, lumaban, ngunit ang puwersang bumabalot dito ay mas matatag na ngayon. At sa huling sandali, ang anyo nito ay muling naging anino. Pagkatapos, nawala. Muling bumagsak ang katahimikan sa silid. Ang bitak sa lupa ay tuluyang nagsara. Ang liwanag ay unti-unting humina. Si Mateo ay napaluhod, hinihingal, ngunit buhay. Si Anino ay lumapit at tahimik na tumabi sa kanya. Sa likod nila, ang lalaking alaala ng kasalanan ay tuluyan ng naglaho. Parang hindi na kailanman umiral. Matagal bago muling nagsalita si Mateo. Tapos na, bulong niya. Ngunit alam niyang hindi lahat ng dilim ay nawawala. Ang ilan ay nananatili, binantayan, kinokontrol, at sa pagkakataong ito, hindi na ito nakatali sa dugo, kundi sa isang bagong pangako. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Tumingin siya sa lagusan na kanilang pinasukan. Panahon na para bumalik, sabi niya. Tahimik na sumunod si Anino. At habang sila'y umaakyat pabalik sa ibabaw, ang unang sinag ng araw ay sumalubong sa kanila, isang liwanag na matagal nang hindi naramdaman ng baryo. Sa unang pagkakataon, may pag-asa. Ngunit sa kaibuturan ng lupa,
sa lugar na hindi na maaabot ng karaniwang tao. May isang natitirang hibla ng kadiliman na tahimik na nagmamasid, naghihintay. At hindi pa tuluyang tapos ang kwento. Wakas,